Hello guys, so basketball update tayo. So pag-uusapan natin ang resulta ng NBA draft no sa first round kahapon no kung saan nakuha ng Dallas Mavericks ang number 1 overall pick sa panguna ni Cooper Flag. At bakit itong Dallas Mavericks ay nakuha itong number 1 pick na kahit hindi naman sila ang worst team dyan sa NBA last season. So bakit kaya itong Mavericks no nakakuha ng number 1 pick kahit hindi naman sila pinaka-worst talaga no na losing team nung nakarang season no yung 2000 na kakatapos na 2024-25 NBA season. So yun so unahin natin ang bago naganap itong NBA draft ay nagsimula na yung mga galawan no, yung mga trades sa mga NBA teams no sa off season kasi natapos na yung NBA season. So off season starts isa sa mga na trade no itong si Kristaps Porzingis sa Boston. So na trade nila tapos sa Lakers nakuha nila itong si LaMelo Ball no sa Hornets at ang pinalitan ata itong si Austin Reeves tapos itong si Kevin Durant ay papunta na ng Houston. So i-check natin guys sa susunod na video natin. So sino-sino ba yung mga na-trade no sa NBA off-season at yung free agency na inaabangan din natin ay magsisimula na yan sa July. So yan, bibigyan ko kayo ng update no sa susunod mga videos natin about sa mga galawan sa NBA off-season. So ang tanong kung bakit nakuha ng Mavericks ang number 1 overall pick kahit hindi naman sila alam ko na eliminate itong hindi nakapasok sa postseason itong Mavericks pero nakakuha sila ng number 1 pick pero hindi naman sila ang worst team no talaga diyan sa NBA kasi dito sa Pilipinas sa PBA kapag worst team ka pinaka last place ay automatically ay ikaw makakuha ng number 1 overall pick. Ganon din sa football no sa NFL yung worst team, yung pinaka worst losing team, yan yung kukuha ng number 1 overall. Pero dito sa NBA, dahil since nagkaroon kasi ng draft lottery. So ano ba yung lottery? Yung parang yung parang ibubunutin, yung parang ganon. Yung bubunutin yung kung sino yung magna number 1, number 2, at number 3 hanggang sa number 14 no kasi ilang teams ang 1 2 14 teams kasi ang number of teams na pumasok sa postseason ay 16 so may 30 koponan dyan sa NBA so yung 14 teams na hindi nakapasok sa playoffs yan yung sasalang sa draft lottery kung sino yung magna number 1 up to number 14. Ang last pick, yung number 30 sa first round, likely yan yung ang kukuha dyan champion, no? Limbawa itong Oklahoma City or kaya yung pinaka ano dyan, no? Yung pinaka best team dyan last season yung best winning record team ng last season. So yun yung dahilan kung bakit nakakuha itong Dallas Mavericks ng number 1 overall pick sa NBA draft. Because nga sa draft lottery na sinasabi ko. Makikita natin yung record last year ng Dallas is 39-43. Pero ang pinaka worst team last season itong Utah Jazz na may 17-65 win-loss record. So pangalawa itong Washington Wizards na may 18 wins and 64 losses. So at pangatlo itong Charlotte Hornets 19 wins at 63 losses. So meron silang sa first overall chances nila nasa 14% itong tatlong team na ito. Habang itong Dallas Mavericks ay nasa 1.8% pero silang nakakuha ng number 1 overall pick. So grabe no ang ano ito. So
medyo itong draft lottery, medyo maganda ito guys, no? Ah, para sa akin itong lottery na ito, mukhang maganda rin guys. Number one, para make sure itong player na ito ay makikinabang, no, sa kanilang kupunan. Tapos number two, kaya kasi yung NBA ay maganda yung level, no, pagdating sa level of competition, dahil every year, no, meron tayong nakikita from last year na disappointed or worse yung kanilang campaign, pero pagdating ng next season ay nag-i-improve, no? So every year itong NBA ay merong mga teams, no, from worst ay nag-i-improve. So halimbawa diyan, no, yung nagkaka-champion lang yung Oklahoma City Thunder. So 3 to 4 years ago nag-develop sila ng isang young core na kaya, no, makipag-compete, no, diyan sa para sa NBA title itong Oklahoma City Thunder. So marami silang nakuwang first round picks, no. Halimbawa itong si itong yung big man nila si ano, no, si Holmgren, no. Yan. Tapos isa pa yung Houston Rockets, no. Malaki din na improve last year, no. Tapos Detroit Pistons, tapos Minnesota, alam ko Minnesota. Kaya nakabante sila sa Western Conference Finals. So yan yung mga teams na nag-improve last season. So yan yung mga example, no. Kaya every year merong mga teams na worst finish last season, pero pagdating ng next season ay nag-i-improve yung kanilang record, no, dyan sa NBA campaign. Kaya maganda itong draft lottery para isa pa, para hindi masayang yung player, kasi kapag yung player hindi nakatulong sa kanilang kupunan ay pwede nilang i-trade, no? So yon yung maganda dito sa draft lottery ng NBA, kaya maganda yung kanilang level ng competition dyan sa NBA. So sino-sino ba yung mga na draft, no, sa first round? So number 1 overall pick ng Dallas Mavericks itong si Cooper Flag from Duke University. Tapos number 2 overall pick nakuha ng San Antonio Spurs, no. Itong si Dylan Harper, shooting guard, pwede rin point guard from Rutgers, freshman year. Itong si Dylan Harper ay anak ito ng dating NBA star, no. Itong si Ron Harper na nakakuha ng 5 NBA championships. At yung kanyang mother na taga-Bataan, no? Isang Pilipina. So itong kapatid niya, si Ron Harper Jr. ay naglaro din sa NBA sa Toronto Raptors. So itong kung nagtatanong kayo kung may chance ba ito na dahil may lahing Pilipino itong si Dylan Harper, kung may chance ba itong makalaro sa national team dito sa atin, medyo malabo guys, kasi nag-compete na rin ito, no, sa Team USA. At itong kapatid niya ay itong si Ron Harper, medyo may chance itong si Ron Harper if gusto niya makalaro sa Gilas. So itong yung kapatid niya, medyo pwede ito, kaso mukhang magiging naturalized player na lang ito, kasi hindi siya nakakuha ng hindi siya nag-apply ng passport dito sa Pilipinas, no. Sa high school student, so medyo malabo siya maging full national team player. Pero pwede siguro ito naturalize itong si Ron Harper Jr. Pero si Dylan medyo malabo ito guys. So another addition, no, sa mga Phil-Am na pumasok dyan sa NBA. So mga 4 o 5 ata naka-draft, mga Phil-Ams na na-draft dyan sa NBA history, no. Sino ba yun? Sila Jalen Green, sila Jordan Clarkson, no. Tapos yung nung 77 yung si Raymond Townsend, no, na-draft sa
Warriors. So yan yung mga Phil-Ams, no? At ang latest additional ay itong si Dylan Harper, number 2 pick ng San Antonio Spurs. So medyo yung San Antonio may bagong coach na dahil after mga 3 decades, halos 3 decades ago, halos 3 decades na nag-coach dyan si Greg Popovich. So ngayon ay nag-retire na itong si Popovich at still nandyan pa rin sa management ng Spurs ay meron na silang bagong head coach. So sino yung bagong head coach nila ay si Mitch Johnson. So yan yung bagong coach nila. So medyo hindi ko pa nakita yung mga highlight nito kasi hindi ko pa masyado napanood dito mga draft picks, no. Dahil sa busy ako, no. So yon yung number 2 pick, number 1 Cooper Flag, number 2 Dylan Harper, number 3 nakuha ng Philadelphia 76ers, no. Itong si VJ Hedgecomb ng Bahamas at naglaro sa Baylor sa USNCAA. Tapos number 4 overall pick itong Charlotte Hornets selects Ron Knupel, no? Knupel from Duke. So mayroong dalawang Duke University player dito. Top 4 has top 4 picks, dalawa dyan from Duke. So medyo marami na rin itong na-develop na players itong Duke University. No, of course, number 5 overall pick ng Utah Jazz. Yan yung worst team, no? Last season itong si Ace Bailey nakuha nila from Rutgers. So may dalawang Rutgers na, no, sa top 5. Tapos dalawang Duke. Tapos si number 6 overall pick nakuha ng Washington Wizards itong si Trey Johnson. Number 7 overall nakuha ng Pelicans itong si Jeremiah Pierce from Oklahoma, freshman. Number 8 overall pick nakuha ng Brooklyn Nets, point guard from Russia na si Egor Demin. Naglaro siya sa BYU, no, dyan sa USNCAA. Number 9 overall pick ng Toronto Raptors itong si Colin Murray Boyles from South Carolina, sophomore. Number 10 overall pick, center, nakuha ng Houston Rockets from Phoenix Suns via Brooklyn Nets. So medyo galing ito sa trade, no? Itong Houston Rockets, no? Tumaas sila from 10th overall at nakuha nila itong si Kaman Maluwach from South Sudan. He's from Duke University. So merong tatlong Duke Blue Devils sa top 10 picks. Number 11 overall pick nakuha ng Portland Trail Blazers na trade from Memphis Grizzlies. Itong small forward na si Cedric Coward from Washington State. Number 12 overall pick nakuha ng Chicago Bulls itong si Noah Essegy from France. Naglaro siya sa Ratio Farm Ulm sa Germany. Number 13 overall pick ng Atlanta Hawks from Sacramento, galing sa trade to New Orleans. So traded to New Orleans itong si Derek Queen from Maryland. Number 14 overall pick ng San Antonio Spurs, itong si Carter Bryant, small forward from Arizona, freshman. May dalawang pick na, no, sa first round itong Spurs. Number 15 overall pick, nakuha itong si Oklahoma City Thunder, yung defending champion. Nakakuha sila ng number 15 overall pick sa ngalan ni Thomas Sorber. Another big man ang nadagdag dito sa Oklahoma City from Georgetown, isang freshman. Number 16 overall pick,
uh, nakuha ng Memphis Grizzlies from Orlando, traded to Portland itong Chinese center Yang Hansen from naglaro sa Qingdao Eagles sa China Basketball League. So another Chinese player na na-draft no sa NBA sa first round. So yung mga players na likes of Yao Ming, yung mga Yi Jianlan. So yan yung mga player na nakakuha ng pangalan dyan sa NBA, mga Chinese big man. At alam naman natin itong NBA malapit din ito no diyan sa Chinese basketball. So medyo uh, yung mga players from China ay likely um, napupunta rin sila no sa nasusubok din nila yung NBA. So itong si Yang Hansen, big man from China. So hopefully hindi ako nawala ng pag-asa no na someday meron tayong hindi mga dugong lahing nasa ibang bansa yung full pure Pinoy no na makapasok sa NBA someday. So yun. Tapos number 17 overall pick ng Minnesota Timberwolves itong si Joan Beringer. So center, another French player no. Naglaro siya sa Cedevita Olimpia sa Slovenia. Number 18 overall pick, Walter Clayton Jr. Nakuha ng Washington Wizards from Florida, senior player. Number 19 overall pick, nakuha ng Brooklyn Nets. Itong si Nolan Traore, another player from France at naglaro din siya no sa St. Quentin sa nasabing bansa. Number 20 overall pick ng Miami Heat, itong si Kasparas Jakushonis no from Lithuania at naglaro siya sa Illinois as a freshman. Number 21 overall pick nakuha ng Utah Jazz, itong si Canadian small forward Will Riley. So si Will Riley naglaro din sa Illinois. So another player from Illinois, naka-teammate ni Jakushonis no. Tapos number 22 overall pick ng Atlanta Hawks from Lakers via New Orleans, itong si Drake Powell, small guard from North Carolina, freshman. Number 23 overall pick, nakuha ng New Orleans Pelicans, traded to Atlanta Hawks, itong si Asa Newell, power forward from Georgia. Tapos 24th overall pick ng Oklahoma City Thunder from LA Clippers, traded to Sacramento. Itong si Nick Clifford, small guard from Colorado State. Number 25 overall pick no si Jace Richardson, nakuha ng Orlando Magic from Denver Nuggets, playing for Michigan State as a freshman. Number 26 overall pick no itong si Israeli small guard Ben Saraf, nakuha ng Brooklyn Nets at naglaro siya sa Ratio Farm Ulm sa Germany. So na teammate niya dito itong si Noah Essengi no. Si Noah Essengi sana tayo 26 Saraf, 27 another Israeli na power forward na si Danny Wolf. Naglaro siya sa Michigan sa junior, nakuha ng Brooklyn Nets no itong si Danny Wolf. So back to back Israeli player na draft dyan sa NBA. So sino pa ba? So first round lang yung babasahin natin guys So first round 27-28 nakuha ng Boston Celtics from Spain no. Another NBA player from Spain, itong si Hugo Gonzalez. So naglaro siya sa Real Madrid. Number 29
Nakuha ng Phoenix Suns itong si Liam McNeely from UConn at number 30 overall pick ng Los Angeles Clippers na si Yannick Conan Niederhauser, no? Niederhauser, center from Switzerland. So naglaro siya sa Penn State as a junior. So yan yung uh, resulta, no, sa first round kahapon dyan sa NBA draft. So ngayong araw na ito, yung second round. So yun ay tingnan na lang, no, kung sino yung mga na-pick dyan sa second round. So yung binasa natin yung first round. So yan guys, yung NBA basketball update sa araw na ito. So mamaya, Biyernes ba ngayon? So Biyernes, game 2 ng PBA semifinals. So Hinebra versus TNT. Hinebra versus SMB at TNT versus Ross. Yan guys, yan yung basketball update sa araw nito at kita-kits sa next video.